Ano yung aksyong legal na maaaring gawin ng anak na nasa rightful age para ma-protect yung kanyang mother from dun sa kanyang abuser na tatay po, Attorney Jane? Mm. Sorry, Miss Jackie, talagang dun sa mga nanonood, ganda ng pagkaganap. Tagus sa mga nanonood for sure ito. Opo. Ang ganda po ng pagkaganap ng ating Davao production. Ngunit sa totoong buhay po, ito po ay masaklap pong isang senaryo sa isang tahanan po, no? Ang action po maaari po magawa sapagkat po base po sa ating pong napanood, yung bata po, yung anak po ay nais na pong makatulong po upang ang nanay niya ay mawala sa ganong klaseng pang-aabuso ng kanyang ama. Ito po, ang senaryo po ito ay malinaw po na labag sa batas. Ano man pong uri ng pananakit, yan po ay hindi po yan private matter. So hindi po yan sa pamilya lang. Dahil ang pananakit po ay isang krimen. Ang pang-aabuso at ang pisikal na pananakit ay isang krimen at yan po ay labag sa batas. Ang senaryo po nito ay maaari po nating magamit po ang batas na RA 9262 o ito po yung kilala bilang Anti-Violence Against Women and Children or yung VAWC na batas po natin. Dito po, Miss Annie, Miss Jackie, yung anak po ay maaari pong mag-file ng barangay protection order or temporary o kaya po ay temporary protection order para po ang kanyang nanay ay mailayo po dun sa kanyang tatay. So dahil po siya po ay nasa legal na pong edad at dahil po ang batas na ito ay isang public crime, ibig sabihin po kahit sino ay maaari pong mag-file or magreklamo on behalf po nung tao na or nung babae po na inabuso or yung biktima. Maaari pong magreklamo yung kamag-anak, yan po yung anak, even ang kapitbahay po ay maaari pong magsampa. At kahit po ang mga pulis, ang mga taga-barangay, kahit sino po na mayroon pong knowledge dun po sa ginagawang pang-abuso o pananakit. Dito po maaari pong magpunta sa barangay. Ang unang-una pong gagawin po ay pupunta po sa barangay upang mag-file po ng sinumpaang salaysay, yung magre-report, which is kung sa senaryo po ito, ay i-apply po natin, maaari pong magpunta po sa barangay yung anak upang i-report po diretso at humingi po ng barangay protection order sa barangay po. At ito pong barangay protection order na ito po ay utos po or isa pong order mula po sa barangay na upang mapigilan or pagbawalan po yung akusado na sa pananakit na ginagawa niya. So para po mapigilan po yung furtherance o yung pagpapatuloy ng pananakit, yan po ay ini-issue po ng barangay at ito po ay valid for 15 days. Ang mga pwede pong magawa ng barangay ay pwede po silang tulungan na makaalis po sa bahay at pagsabihan po ang akusado na tigilan po yung pananakit o kaya maaari din po kung halimbawa po ayaw pong paalisin ay maaari pong tumawag ng pulis at maaari din pong arestuhin ora mismo yung akusado po kung ito pong siya po ay maaptuhan na sinasaktan po ang biktima, mahuli po sa akto or yun, kagaya po ng napanood po natin na sinadula ng Davao Production Team. Maaari pong ikulong po yung tatay niya kung yun po ay mahuli po ng actual pong nananakit.